Hello mga ka-agri, itutur ko po kayo sa aking space farm, yung small productive area in control environment. Dito po nakapagtanim ako ng 10 na iba't ibang crops. Coming up. So dito po sa bungad ng aking space farm, meron ako ditong malaking taniman. So dito po nakatanim yung luya, ito. Tapos ginagawa ko rin po siyang taniman ng temporary. Kung may mga ipupunla ako or magpupunla ako, dito ko muna nilalagay. Tapos hahanap ako ng container, saka ko siya tinatransplant. So ito tinanim ko muna pansamantala. Itong Brazilian spinach, itong talong ililipat din natin yan. So dyan muna natin tinanim. So dito meron na agad tatlong crops na nakatanim. Brazilian spinach, yung luya natin, tsaka yung talong. So ito pa yung isang Brazilian spinach. Then dito rin sa bungad, andito yung aking swamp fertilizer. So ito yung ginagamit kong fertilizer para sa mga tanim ko dito sa aking space farm. Tapos dito yung tanglad. Ito nabili ko lang din sa palengke. Then ito naman yung basil. Ayan, malalaki na siya. Thai basil po ito. Ang technique po dito, mag-pruning lang kayo lagi ng talbos para magsuwi siya na magsuwi. So dadami ng dadami. Then ito yung ating sili na pinula nakaraan. Ito pa yung katawan niya, oh. Ito. Taiwan chili. Ayan, may mga tumubo na. Tapos ito pa yung kamatis. Ayan, halos sabay ko silang tinanim pero mas mabilis tumubo itong kamatis kaysa dito sa sili. Then ito na yung mga naunang tinanim kong kamatis. Malalaki na. Ready for transplant na po ito sa mas malaking container. Then dito yung mga talong. Yan, nakatanim siya dyan sa container. So, ito po permanente na yung kanilang pagtataniman. So, ang bilis nilang lumaki, oh. Lalaki na ng dahon. Then, ito yung mga lumang tanim ko na talong. Yan, na ano ko na rin to. Na pruning ko na siya. Pina-regrow ko lang ulit para hindi sayang yung panahon. Itong mga talong na to matanda na. Pero, nagtububunga pa rin. Pero, medyo hindi na tulad ng dati. Kaya nagtanim na rin tayo ng susunod na batch ng talong para pwede na natin to i-dispose pagka namumunga na itong mga sumusunod na talong. Then ito naman yung ating pechay. So ngayon po 2:00 ng hapon. Nainitan pa rin siya. Pero maganda dito hindi siya nalalanta kahit babad siya sa sikat na araw. Kasi nung tinanim ko to, nakadirekta na siya sa sunlight. Kaya sanay na po siya sa sikat ng araw. Pero kung tutuusin, hindi niya kakayanin yung init ngayon dahil sobrang init po ng panahon. Pero yung ginawa natin nakaraan, kaya nakakasurvive itong mga pechay. Yung nilagyan natin siya ng bunot sa ilalim, ito, bago tayo naglagay ng lupa. Tapos saka natin tinanim itong mga pechay. So may tubig po dito na naka-stack sa ilalim. Naho-hold siya nung bunot ng nyug. Kaya po hindi basta-basta nalalanta itong mga tinanim nating pechay. Yan. So 4 lang yung tinanim ko kasi ang gagawin ko po dito cut and grow. So yung mga matatandang dahon, pag pwede nang i-harvest, yun, aalisin ko lang ng aalisin. So ito po tumatagal ng ilang harvestan. Although nag-iiba na yung lasa habang tumatagal, medyo pumapait na. Pero hanggat kaya pang gulayin, gugulayin natin siya. Tapos ito yung ating kalamansi. Yan, marami ng nabuong bunga. Ito, nakaraan mga bulaklak lang po yan. Ngayon, ito na. Yung mga bunga, nabuo na, mga bilog-bilog. Yan. So, technique dito para lumabas ulit yung mga panibagong bulaklak. Harbisin nyo na po ito, yung medyo madilaw-dilaw. Yung mga ganito. Ito. Yan, para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubulaklak. So, dito naman yung ating siling labuyo. Ito. Yan. Pati itong isa. Yan. Dito naman yung kalamansi na galing sa ano po ito? Sa buto. Pati itong isa. Yan. So, aabutin to ng mga 3 to 5 years bago siya magbunga. Yan. Dito naman yung mga crops na gumagapang. Niready ko na yung ating pagapangan. So, dito meron tayong alugbati. Dito naman meron tayong sitaw. Ayan. Tapos, yung ating ampalaya, tumubo na rin. So, dito natin siya pagagapangin. Pero kulang po ito eh. So, kailangan pang taasan para
makagapang sila ng maayos. So ang maganda po dito sa space farm, kayang-kaya po natin siya i-manage. Kaya nga tinawag natin siyang controlled environment. Kasi kapag sobrang init, pag napansin niyo po yung mga tanim ninyo na lalanta dahil sa init. So pwede po kayo mag-install ng mga net. Ito, may naka-ready ako na net dito. Yan, tinatali ko lang siya dito. Yan, pati dito sa kabila. Yan, so kaya siya controlled environment. Ibig sabihin, within our reach, pwede natin i-control yung environment ng maliit nating garden. Kung sobrang ulan naman, ang ilalagay naman natin yung UV plastic sheet. Yan, para hindi po pumasok yung sobrang ulan doon sa ating mga tanim. Pwede rin itong mga net na to, instead na yung UV plastic kapag tag-ulan, kasi nabibreak niya po yung patak ng ulan. Kaya hindi ganoon kadami yung napupunta doon sa mga tanim. So far, ang na-harvest ko pa lang dito sa aking space farm, dahil bago pa lang siyang gawa, bago ko lang po ito na itayo, mga mahigit isang buwan pa lang, ang na-harvest ko itong kalamansi, itong talong, tsaka yung mga sili. Pero soon, madadagdagan na yan siya. So far, meron akong 10 iba't ibang klaseng crops dito sa maliit na area na to. Pero patuloy pa rin po akong magpupunla para idagdag pa dito sa aking mini garden. So napakaganda ng ganitong concept kasi madali siyang i-manage. Tapos hindi nyo kailangan gumastos para sa abono. Itong swamp fertilizer lang. Yung mga pinagbalatan ng gulay, balat ng prutas, yung mga pinagdamuhan, pinagpruningan. Basta walang mga sira yung dahon, binababa dito. Tapos kinabukasan, pwede na siyang ipandilig. Yan, so araw-araw ko po itong ginagamit pang dilig dito sa aking mga tanim. So nilagyan ko lang po siya ng bakod kasi may mga aso na pumapasok po dito. Yan, minsan dito dumudumi, tapos minsan nag-aaway yung mga aso kaya nasisira yung mga tanim. Kaya naglagay po ako ng harang. Yan. So yan po yung prevention ko naman para sa mga hayop, no, tulad ng aso, ng pusa, pati manok, para maprotektahan yung ating mini garden. So controlled environment, pati yung mga animals, hindi rin po basta-basta makapasok dito. So kung nakagawa na po kayo ng inyong sariling space farm, pa-share naman po sa agrinihan ng mga pictures and videos ng inyong mini garden. So sana po nakatulong information na to. Sana na-inspire din kayo gumawa ng ganitong mini garden. Maraming salamat po. Happy farming!